ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kim, nauna ka pa palang nakauwi rito sa bahay kesa sa akin. Dumating na ba ang tatay mo? Hindi pa. Kumain ka na ba? Hindi pa. Teka, ipagluluto muna kita para makakain ka na. Hindi ka ba kakain, Nay? Ay, hindi na. Kumain na ako kanina bago ako umuwi. Mukhang busog na busog kayo ah. Oo nga eh. Naparami yung lanta ko ng fries kanina. Mukha naman. Halata pa sa tiyan nyo. At sa ngiti nyo. Ganon ba yon? Nahahalata sa ngiti ang pagkabusog? Bago yun ah. Mukha naman kasing busog kayo. Busog kayo sa paglalandi. Ano? Saan ka ba talaga totoong nabusog, Nay? Sa fries o sa landi? Ano sinasabi mo riyan? Mabuti pa tulungan mo na lang ako sa kusina para makakain ka na. Hindi talaga sumagot. Ano naman ang isasagot ko? Hindi ko nga maintindihan ang tanong mo. Hindi maintindihan o gusto mo lang takasan? Bakit hindi mo na lang ako diretsahin, Kim? Napagod ako sa pag-commute pa uwi rito. Huwag mo akong simulan. Eh mapapagod ka talagang mag-commute. Ang layo ba naman dito ng fast food na kinainan nyo ni Ninong June kanina? Anong sabi mo? Nay, kung si tatay maluloko mo, ibahin mo ko. Alam ko nang namamagitan sa inyo ni Ninong June. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Halika na sa kusina para... Sumagot ka, Nay! Huwag mo akong sigawan! Nanay mo ko! At anak mo ako. Kaya kailangan ko ng paliwanag kung bakit nagagawa mo kaming lokohin ni tatay. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Wala kang karapatan. Mas lalo kang walang karapatan para sirain ang pamilyang to. Ano bang gusto mong sabihin ko? Oh, nahuli mo na ako. Ano pang kailangan? Kung sumagot ka parang natapakan mo lang ang paakot, pwede ko lang palampasin ah. Ni walang sorry, ni walang eksplanasyon. Kahit naman ipaliwanag ko sa'yo, hindi mo pa rin maiintindihan. Talagang walang makakaintindi sa ginawa mo. Niloloko mo si tatay. Nagmahal lang ako. Dapat si tatay lang ang mahalin mo, hindi si Ninong. Hindi mo ako maiintindihan. Siguro nga hindi kita maiintindihan. Kaya mas magandang wag na lang natin tong pag-usapan. O anong gusto mong kainin? Iluluto ko. Anong gusto mo? Gusto ko na lumayas ka rito. Huwag ka nang babalik. Ano? Narinig mo ko, alam ko. Gusto kong huwag ka nang magpakita rito at kalimutan mo na kami ni tatay. Hayaan mo na kami. Hindi namin kailangan ng inang manloloko. Kailangan niyo ko ng tatay mo. Sa ginawa mo, ayaw ka na namin kailanganin. Makakaya na namin to kahit kaming dalawa lang sa mundo. Papadudod hindi makapaniwala si nanay sa mga sinabi ko. Akala niya ata ay nadadala lamang ako ng emosyon. Akala niya hindi seryoso ang pagpapalayas ko sa kanya. Nagtungo pa siya sa kusina para ipagluto ako at habang ginagawa niya yon, iniimpake ko na ang mga damit niya. Pagkatapos niyang magluto ay nilagay ko na sa harapan niya ang mga bag ng damit niya. Nagulat siya at doon niya na lamang seryoso ako, papadudot. Ayaw niyang umalis, sinabi niyang bahay niya rin yon at nanay ko siya. Pero tinakot ko siya. Oras na hindi pa siya umalis ay sasabihin ko kay tatay ang panloloko niya. At tutulungan ko pa si tatay para idemanda siya. Doon na nga siya natakot, papadudot. Doon siya pumayag na umalis bago siya tuluyang lumabas ng pintuan. Napag-usapan namin na papalabasin lang muna namin pansamantala na magbabakasyon si nanay sa probinsya. At bahala na akong gumawa ng dahilan kay tatay kapag napansin nitong hindi pa bumabalik si nanay. Pagkaalis ni nanay ay siya namang pagdating ni tatay. Napakasakit na makita ang nakangiting mukha ni tatay at walang kaalam-alam sa mga nangyayari. May dala pala itong fries na pasalubong para kay nanay dahil alam niyang paborito niya yon. Sabay na kaming kumain ng niluto ni nanay. Doon ko na rin sinabi kay tatay na nagbakasyon muna si nanay sa probinsya. Nagulat si tatay na hindi man lang nagpaalam si nanay sa kanya.
gumawa na lamang ko ng dahilan para magmukhang tama ang dahilan ni nanay sa biglang bakasyon. Makalipas nga ang ilang linggo, nag-alala si tatay dahil hindi pa rin nagpaparamdam kahit sa text si nanay. Hindi pa rin ako nakaisip ng dahilan para ipaliwanag kay tatay kung bakit hindi na babalik si nanay. Hindi ko talaga pwedeng sabihin kay tatay na niloko siya ni nanay dahil ayokong masaktan ng matindi si tatay. Lumabas lamang ako saglit ng bahay namin noon para makaiwas sa mga tanong ni tatay tungkol kay nanay at pagbalik ko. Laking gulat ko nang makita si nanay sa bahay at nagtatawanan pa sila ni Tatay Papa Dudut. Namiss ko ang tawa mo, darling. Mabuti at naisipan mo nang umuwi. Tay? Nay? Kim, andyan ka na pala. Sakto ang uwi mo. Kakarating lang kanina ng nanay mo. May pasalubong pa sa atin na fries at chicharon. Halika, sumabay ka sa amin na kumain ito. Hindi namin to mauubos. Anong ginagawa niyo rito, Nay? Umuwi na. Namiss ko ang tatay mo eh. At namiss din kita. Panay nga ang pangungulit ko rito kay Kim eh. Sabi ko, puntahan ka na namin sa probinsya para iuwi ka na rito. Kasi naman, hindi talaga ako sanay na wala ka. Lalo sa gabi, hindi ako makatulog kapag walang kumakamot ng likuran ko. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, Nay. Bakit ka nandito? Bakit ka umuwi? Bakit naman ganyan ka makipag-usap sa nanay mo, Kim? Hindi ka ba masaya na umuwi na siya? Nay, sumagot ka bago ibang maisagot ko kay tatay. Ano bang nangyayari? Naguguluhan ako. Nay, sagot! Malungkot sa probinsya. Wala kayo ron ng tatay mo, hindi ako sanay. Hindi yan ang sagot na kailangan ko. Ano ka ba naman, Kim? Namiss tayo ng nanay mo. Ano pa bang sagot ang kailangan mo? Alam ni nanay kung anong sagot ang kailangan ko. Hindi ako sanay sa buhay probinsya. Alam nyo namang mag-ama yan. Walang mabilhan ng fries doon. Dito sa Manila, kaliwat kanan ang nagbebenta kahit anong oras pa. Ngayong nakabalik ka na, sisiguraduhin kong mabubusog ka sa fries. Kahit anong flavor, bibilin ko para sa'yo. Basta, gabi-gabi mong kakamutin ang likod ko, ha? Oo naman. Papahabain ko lalo tong kuko ko para masarap ang pagkamot. May relasyon sina nanay at ninong Juntay. Nahuli ko silang naglalandian sa isang fast food, nagsusubuan pa ng fries. Ano? Kim! Binibigyan kita ng tsansa para hindi malaman ni tatay ang totoo. Pero hindi ka sumunod sa usapan. Darling, totoo ba ang sinasabi ni Kim? Magpapaliwanag ako. Sige! Mabuting at maipaliwanag mo sa amin ni tatay kung paano mo kami nagawang lokohin. Darling, nadala lang ako ng emosyon. Nung naging busy ka sa trabaho mo, si June ang tumutulong sa akin. Sinasamahan niya ako palagi, lalo kapag wala kayo pareho ni Kim. Kasalanan namin? Hindi ko sinasabing kasalanan niyo. Ang sinasabi ko lang, nalungkot ako. Nalungkot ka? Bakit hindi ka lumapit sa akin para napasaya kita? Bakit sa kumpare ko pa? Mali ko yun, pero tapos na. Nung nahuli kami ni Kim, itinigil ko na yung namamagitan sa amin ni June. Kaya nga bumalik na ako dito matapos akong paalisin ni Kim. Kasi hindi ko pala kaya na wala kayo. Ikaw ang mahal ko, darling. Ikaw lang. Kung ano man yung nararamdaman ko para kay June, dala lang yun ng lungkot. Dala lang yun ng pag-iisa. Pero natauhan na ako. Mahal kita, darling. Mahal din kita, darling. Naipasok mo na ba lahat ng damit mo sa cabinet natin? Hindi pa naman. Mabuti naman. Pakikuha mo na ulit ang mga bag mo at umalis ka na ulit. Papadudot na gulat kaming pareho ni nanay sa mga sinabi ni tatay. Akala ko ay mapapatawad ni tatay si nanay sa panloloko niya.
Lalo na nung sinabi niyang mahal niya si nanay. Pero hindi naman pala ibig sabihin na pagmahal mo ang isang tao ay handa mo ulit siyang tanggapin sa buhay mo. Tama ang ginawa ni tatay, nagulat man ako pero sinuportahan ko ang ginawa niya. Nanatiling nakatayo si nanay noon. Hindi sigurado kung seryoso si tatay sa sinabi nito. Hindi rin siya sigurado kung lalapit siya at lalambingin si tatay para magbago ang isipan nito. Pero mariing sinabi ni tatay na ayaw na niyang makita ang pagbumuka ni nanay sa bahay namin. Aaminin kong may kurot sa puso ko ang mga nangyaring yon. Sino ba naman ang gustong makitang maghiwalay ang mga magulang niya, Papa Dudut? Nang wala nang magawa si nanay para magbago ang isipan ni tatay ay kinuha nito ang mga bag niya. At walang paalam na umalis sa bahay. Naiwan kami ni tatay at kapwa kami na hindi nagsasalita ng mga panahong yon, Papa Dudut. Nakatitig lamang kami sa fries na iniwan ni nanay. Nilapitan na yon ang langaw at hindi na rin namin binalak na galawin yon. Naunang tumayo si tatay para pumasok na sa kanyang kwarto. Hinayaan ko naman siya at mula noon ay napadalas na ang pagkukulog niya sa kwarto. Nasaktan si tatay sa mga nangyari at wala akong ibang sinisisi kundi si nanay. Mukhang malabo ko siyang mapatawad sa ginawa niyang pagsira sa pamilya namin. At sana ay hindi siya magawang patawarin ni tatay, Papa Dudut, para hindi na siya muling makabalik sa buhay namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi naging madali kay tatay ang mag-move on kay nanay. Napakasakit ng ginawa niya. Loyal si tatay kay nanay mula noon kahit may mga babaeng lumalapit kay tatay. Baliwala lang sa kanya. Ang puso kasi niya ay nakalaan lamang para kay nanay. Kaya hindi ko maintindihan si nanay kung bakit hindi niya nagawa yon para kay tatay. Hiling ko na sana'y magsisi siya noon sa ginawa niya sa tatay ko. Sobrang sakit na makitang halos wala ng gana si tatay na mabuhay. Kung hindi ko pa siya pipiliting lumabas ng kwarto niya ay hindi pa niya yon gagawin. Maraming bagay ang napabayaan na ni tatay. Lalo na ang relasyon naming dalawa. Halos hindi rin niya ako kausapin noon at hindi naman niya ako sinisisi sa mga nangyari. Pero hindi niya alam kung papaano ako haharapin. Para raw kasi siyang napahiya sa panloloko ni nanay. Lalo't ako ang unang nakaalam. Masakit para sa kanya na ang unang makaalam ng panloloko ni nanay ay ako mismo na anak nila. Pilit kong pinapagaan ang loob ni tatay para hindi na niya sisihin ang kanyang sarili. Nagawa ko naman kahit papaano, Papa Dudut. Paunti-unti nakakalabas na ng kusa si tatay sa kwarto niya. Paunti-unti kahit minsan natitisod ay nagagawa pa niyang makamove on kay nanay. Kaya lang mas maraming beses siyang natitisod. Pero hindi ako mapapagod na alalayan siya sa laban niya. Sa laban namin, kakayanin namin yon ang pinangako ko sa kanya, Papa Dudut. Kim? Tay, mabuti naman lumabas na kayo ng kwarto nyo. Gutom na po ba kayo? Ano bang ulam? Nagluto ako ng adobo. Nilagyan ko ng maraming itlog pugo kasi paborito nyo yan, diba? Salamat anak. Ipaghahanda ko na po ba kayo? Mamayang konti. Gusto ko lang maupo muna at makaharap ka. Maupo na po kayo. Gusto nyo ba ng maiinom? Hindi na anak. Uupo lang talaga ako. Sabihin nyo lang po kung may kailangan kayo Salamat ulit anak ha. Sa lahat-lahat. Aba, parang lumabas lang yata kayo ng kwarto para mag-practice ng mala-teleserye yung pagdadrama. Hindi na rin naman magandang nakakulong sa kwarto. Parang mas malungkot pa nga ron eh. Andun halos lahat ang alaala ng nanay mo. Di ba wala naman na pong gamit si nanay doon? O may natira pa? Hayaan nyo, mamaya habang kumakain kayo liligpitin ko na para
maipadala na agad sa kanya. Wala naman na ata siyang natirang gamit. Puro na lang alaala ang natira. At mas nakakalungkot yun. Ay, Tay, ayos lang po ba kayo? hindi ako ayos. Pero at least ngayon, natatanggap ko na ang sitwasyon namin ng nanay mo. Hindi ka na ba niya tinatawagan? Mula nung minura ko siya nung Sabado, hindi na siya ulit sumubok na magparamdam. Sana pala dati mo pa siya minura. Napuno na rin ako. Hindi ko na kinaya pang magpasensya. Imbis na makalimutan ko na siya at ang ginawa niya, lapit pa rin siya ng lapit. Pinapahirapan pa niya ako lalo. Lilipas din yan, Tay. Magtutulungan tayo. Sana nga bumilis na ang paglipas nito para makabalik na ako sa dati. Alam niyo kung anong magpapabilis sa pag-move on ninyo? Alak, Babae! babae at alak. Doon muna tayo sa babae. Ayoko masira ang atay niyo sa alak. Ayoko na ng babae. Sisirain naman niya ng puso ko. Grabehan namang hugot yan. Basta, ayoko niyan. Ibang solusyon na lang. Makakatulong kasi para makalimutan niyo na si nanay kung bubuksan niyo ulit ang puso niyo para sa iba. Malay niyo, may makilala kayo na mas okay kaysa kay nanay. Hindi ka ba kinikilabutan na nirereto mo ako sa iba? Bakit naman po ako kikilabutan? Gusto ko ngang mabura na sa puso mo si nanay, kaya nirereto kita sa iba. Ewan ko. Parang hindi naman ako naghahanap. Gusto ko lang ng ibang pagkakaabalahan para mawala sa isip ko ang nanay mo. Pagkaabalahan niyo ng panliligaw. Maliban dyan. Ay, paano kaya kung tumulong ako sa talyer ng Tio Austin mo? Ay, wag doon. Bakit naman? Bihira ang babaeng dumadaan dun eh. Alam mo, mabuti pa. Ipag-init mo na lang ako ng adobo. Ilagay mo na sa plato ko lahat ng itlog ng pugo. Ipaganda mo na rin ako ng sukang may sili at paminta. Damihan mo. Tsaka kung meron pang orange juice, baka naman pwede mo ako ipagtimpla. Damihan mo ng yelo. Ano pa yan? Kakalabas lang ng kwarto, ang dami na agad utos. Abay, gusto mo bang magkulong ulit ako sa kwarto? Pwede naman. Joke lang po, Tay. Welcome back po. Nagkatawanan pa kami saglit ni tatay bago ako tumayo para ipaghain siya ng mga gusto niya. Gumaan ang loob ko na makitang nakakabawi na si tatay. Seryoso ako nung sinabi ko sa kanya, Papa Dudut, na gusto ko na siyang manligaw ng iba. Alam kong matagal pa bago ko siya mapilit. Dahil ang lalaking sobrang nasaktan ayon sa mga nabasa ko ay matagal bago sumubok ulit. Kaya naman naiintindihan ko si tatay kung bakit ayaw pa niyang harapin ang pakikipag-date ulit. Hindi naman ganon kadaling palitan ng 40 years na relasyon. At higit sa lahat ay hindi ganon kadali na magtiwala after kang sirain ng isang taong akala mong panghabang buhay mo nang makakasama. Naiintindihan ko siya pero sana'y maisip niyang tama rin ang buksan ang mga mata at puso para sa iba. Sa pagdaan ng mga araw at linggo ay hindi na nagkukulong pa si tatay sa kwarto. Nagbalik trabaho na rin siya at tuwing day off naman niya ay nagtutungo siya sa talyer ni Tio Austin para tumulong doon at magpalipas ng oras. Yun na, Papa Dudut, ang naging routine niya. Hanggang isang araw ay tuluyan nang nakamove on si tatay. Paano ko ba nasabi? Nag-aayos na siyang muli. Ilang beses ko na siyang nahuli na pakanta-kanta pa sa harapan ng salamin. Madalas din itong nakatingin sa kanyang cellphone. Halatang may kachat. Kahit ako'y napapangiti na rin noon sa tuwing nakikita ko siyang ganon. Hindi ko muna siya kinausap tungkol sa napapansin ko. Alam kong may nagpapasaya na kay tatay. At hihintayin ko na lamang ang tamang panahon kapag komportable na siyang sabihin yon sa akin. At isang araw nangyari na yon. Malaya na niyang sinabi sa akin na malaya na ang puso niya kay nanay. May nakilala na siyang iba, Papa Dudut.
Bihis na bihis Saan ang audition mo, Tay? Huwag mo nang pansinin ang damit ko. Baka mausog. Paano namang mauusog ang damit mo? Kakabagin ba? Lawayan ko na lang pag ganon. Puro kabiro. Tingnan mo na nga lang kung bagay ang pantalon ko sa suot kong sapatos. Bagay naman. Hindi ka ba nagbibiro? Ayoko magmukhang tanga mamaya. Ano bang meron? Wala naman. Pupunta ka ba sa talyer ni Tio Austin? Sa ganitong forma ko, pupunta lang ako ng talyer niya. Saan ka nga pupunta kasi? Basta. Hula ko may kadate ka. Ha, sabi na eh. Hindi ka naman magpapabango ng pagkatapang-tapang kung hindi ka pupunta sa date. Masyado bang matapang ang pabango ko? Oo eh. Hindi bagay sa sapatos mo yung amoy ng pabango mo. Magpapalit na lang ako ng damit. Wag na, maporma na yan. Kukupas din naman yung pabango mo. Sana. Sumakay ka na lang ng tricycle tapos magpaikot-ikot ka dito sa barangay natin hanggang sa maitaboy ng hangin yung pabango mo. Tapos saka mo napuntahan yung kadate mo. Huwag mo akong biruin. Importante tong date ko. Ano ba? Masyado bang masangsang ang pabango ko? Ayos lang, Tay. Diyan natin matitesting kung may second date pa kayo ng nililigawan mo. Hindi ko siya nililigawan. Bakit kayo magde-date? Kasi nobya ko na siya. Wow! Abay ako sa kasal nyo Ikaw ang flower girl. Kailan mo ba siya ipapakilala sa akin? Tsaka na siguro. Kapag kaya mo nang kontrolin yung matabil mong dila. Magpa-practice ako mamaya. Magdamag. Mukhang aabutin ka ng 1 taong practice. Wala akong tiwala na magagawa mong pakalmayin yung dila mo sa loob lang ng 1 araw. Ouch ha? Walang tiwala sa unika-iha mo? Kaya ko to. Lalo may goal ako na makilalang bagong stepmother ko. Mag-usap na lang tayo mamaya. Malilate na ako. Huwag mo na akong hintayin mamaya ha? At magagabihan ako ng uwi. May curfew ha? Hanggang 10 p.m. ka lang. Mag-update ka kundi hindi ka na makakalabas sa susunod. Yan ba ang kayang mag-practice na wag maging matabil ang dila? Wala pang 1 oras. Bagsak ka na. Kahit bukas ka na umuwi, Tay, basta mag-e-enjoy ka. Salamat, Kim. Sana mapakilala mo na siya sa akin Kailangan ko siya makilatis. Huwag nang kilatisin. Maayos siyang tao. Maniwala ka sa akin. Kung ganyan, gusto ko lang siyang makita. Kailangan ko makilala ang babaeng nagpasaya muli sa paborito kong tatay. Papadudot nginitian ako ni tatay sa huling sinabi ko. Napansin kong parang naluluha pa siya pero nagawa niyang kontrolin. Sa huli ay natusan ko na rin siyang magpalit ng polo. Masyadong masangsang ang amoy ng pabango niya. Baka yun pa ang maging dahilan ng hiwalayan nila ng girlfriend niya. Hindi naman ako papayag. Hindi ko pa nga nakikilala nang makapagpalit na nga si tatay nagmadali na itong umalis. At nang makalabas siya ng bahay, agad ako nag-text sa kanya at binilinan siya tungkol sa mga babae. Baka sakaling makatulong lang para lalong ma-inlove sa kanya ang kanyang bagong karelasyon. Sinabi ko na lagi niyang purihin ang itsura ng girlfriend niya. Huwag din niyang kakaligtaang makinig sa mga kwento ng girlfriend niya kahit gaano pa yon kahaba. Dapat siya rin ang magbayad sa mga date nila. Uso na nga ang equality pero iba pa rin sa pakiramdam na kayang mag-provide ng isang lalaki. Makalipas ang ilang araw dahil sa kakakulit ko kay tatay, ipinakilala na niya sa wakas ang bagong nagpapasaya sa kanya, si Tita Len. Mas bata lang si tatay sa kanya ng 5 taon. Mahiyain at mabait si Tita Len, malayo ang ugali nito kay nanay. Maayos naman siya sa amin at nakita kong nagpapasaya talaga si Tita Len sa buhay ni tatay. Doon ko na-realize na may kirot ng kaunti na makitang hindi na kami buong pamilya. Doon lang nag-sink in sa akin na nasa panibagong yugto na kami ng mga buhay namin, Papa Dudut. Pero higit sa kirot, mas dama ko ang saya dahil sa wakas ay nakapag-move on na kaming pareho ni tatay kay nanay at sa mga ginawa nito sa amin. Yun ang simula namin at sana'y magtuloy-tuloy na sa tulong ni Tita Len.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagtuloy-tuloy ang pagiging masiyahin ni tatay mula nang naging sila ni Tita Len. Hindi na nga ito halos sumuuwi noon ng bahay Papa Dudut. Mas madalas na itong nag-i-stay sa bahay ni Tita Len. Sabi naman kasi ni tatay mas malapit sa trabaho niya ang bahay ni Tita Len kaya doon siya madalas. Hindi lang kasi namin na nag-i-enjoy niyang makasama ang bago niyang GF. Hindi ko na lang kinontra. Hinayaan ko na lamang siya at umuwi lamang siya noon para maglambing sa akin para malabhan ko ang mga damit niya. Wala namang problema yon sa akin. Malit na bagay lamang yon. Gusto ko lang talagang makitang masaya siya at nangyayari na nga. Parang kailan lang ay halos hindi siya mapalabas sa kwarto. Tapos isang araw ay lagi na lamang itong nasa labas ng bahay para kitain ang GF niya. Isang araw hinintay ko ang pagbabalik ni tatay. Gusto ko siyang kausapin tungkol sa bala kong setup namin. Nami-miss ko rin kasi siya na makasama. Halos isang beses na nga lang sa isang linggo kung umuwi siya at para pa yon sa paghahatid niya ng labada. Muli ay wala akong reklamo sa mga labada niya, masaya ako para sa kanya. Kaya lang ay gusto ko silang makasamang dalawa ni Tita Len sa bahay palagi. Kaya gusto ko na ayain na niya si Tita Len na tumira sa bahay namin para naman may panahon pa ako para makilala ang GF ni tatay. Sa text ko lang kasi madalas nakakausap si Tita Len at parang nabibitin ako doon. Gusto kong makilala pa siya at para mas makilala siya, gusto ko na siyang makasama sa iisang bubong kasama si tatay Papa Dudut. Grabe, tambak na naman ang inuwing labahin. Naparami ako ng palit. Nag-out of town kasi kami ni Tita Len mo. Eh di sana all. Magnobyo ka na rin kasi. Para hindi ka sana all ng sana all dyan. Sana all lang ako ng sana all pero sa totoo lang, wala naman talaga akong pakialam. Ayaw mo lang magkaroon ng nobyo. Ay nako, kaya ako nagsana all kasi gusto ko sumama rin sa inyo ni Tita Len sa mga pa-out of town ninyo. Eh bakit ka sasama? Istorbo ka pa sa lambingan naming dalawa. Eh kung ayaw nyo ako isama sa out of town nyo, dito na lang kayo tumira sa bahay. Ang ayos naman ng segue mo, anak. Ang tagal ko na kasing gustong sabihin sa inyo to, Tay. Kaya lang, hindi ko naman kayo matsyempohan. Lagi kayong wala dito sa bahay. Pasensya ka na talaga kung paminsan-minsan na lang ang uwi ko rito. Ang Tita Len mo kasi, gusto lagi akong kasama. At gusto ko rin sana kayong makasama. Kaya sana, kung pwede, para ayos ang lahat, magsama-sama na lang tayo dito sa bahay. Parang alanganin, anak. Oh, bakit naman alanganin, Tay? Saan mo ba gustong tumira? Sa bahay ni Tita Len? Ayaw mo na ba rito sa bahay natin? Ang ibig kong sabihin, parang alanganin pa ako na magsama kaming dalawa sa iisang bubong. Ah, bakit naman alanganin? Eh halos araw-araw na nga kayong magkasama. Hindi pa ba masasabing nagli-live-in na kayo? Ayoko lang sigurong matawag na ganun. Tsaka nagsisimula pa lang naman kaming dalawa. Normal lang naman siguro yung halos araw-araw ako ron. Pag naglaon, baka manawa rin ako at umuwi na rito palagi. Tay, 60 years old ka na, hindi na kayo mga teenager. Walang masama kung magsasama na kayo. Mas advisable pa nga eh. Ewan ko, tsaka na natin pag-usapan. Hindi ako komportable. Parang alam ko na kung bakit. Ano na naman ba ang ibibintang mo? Dahil ba kay nanay? Bakit naman naisingit mo pa ang nanay mo sa usapan? Baka lang kasi kaya ka naiilang na dalhin dito si Tita Len dahil minsan naging bahay to ni nanay. Baka. Pero Tay, isang taon na rin namang wala si nanay dito. Naitaboy na siguro natin lahat ng mga alaala niya rito, no? Wala nang bahid si nanay dito. Kaya iuwi mo na si Tita Len. May blessing kayo sa akin. Susubukan ko siyang kausapin. Pero hindi ako makakapangako. Kasi parang alanganin talaga eh. O sige, hindi ko na kayo pipilitin. Salamat anak.
Pero kung pwede kayong konsensyahin. Ano na naman yan? Lagi na lang kasi ako naiiwang mag-isa rito eh. Wala na nga akong nanay, wala pa akong tatay. At natuloy na nga ang pangungonsensya. Napakagaling. Kasi naman lagi na lang ako mag-isa rito. Sa una lang pala masaya. Habang tumatagal, nakakatakot na. Hayaan mo, dadalasan ko na ang pag-uwi ko rito. At sana kasama mo na si Tita Len noon. Maaasahan ko ba yun, Tay? Hindi mo talaga ako titigilan hanggat hindi ako pumapayag, no? Hindi talaga. Ay, ayusin mo ang paglalaba mo ng damit ko. Pag-iisipan ko ang paglilibin namin ng nobya ko. Dapat pumayag ka na, ha? Kasi kung hindi, pagsasamahin ko mga puti mo sa dekolor. Bago pa man natapos ang paglalaba ko ay napilit ko na si tatay na pumayag na doon na sila tumira sa bahay. Wala kasing saya sa pakiramdam. May makakasama na akong muli, Papa Dudut. At higit sa lahat ay pakiramdam ko sa tulong ni Tita Len ay madadagdagan ng saya sa bahay namin. Sa presensya niya, feeling ko ay parang kompleto na muli ang pamilya ko. Basta pumayag lamang sila. Nakita ni tatay kung gaano ako kasaya noon. Kaya hindi na niya binawi ang sinabi niya. Kinulit ko pa nga siya para tawagan si Tita Len. Tinawagan naman ni tatay at sinabi ang plano naming dalawa. Ginanahan tuloy akong tapusin ang maagang labada ko para mapag-usapan na namin ni tatay ang plano sa paglipat ni Tita Len sa bahay. After ko maglaba ay nilista ko na kaagad lahat ng kailangan sa paglipat ng GF ni tatay sa bahay namin. Hindi ko sinayang ang oras. Inayos ko kaagad ang bahay para hindi naman nakakahiya kay Tita Len kapag dumating siya. Umalis ulit si tatay para kausapin na raw ang nobya niyang ililive-in niya. Nagkatuksuhan pa kaming dalawa bago siya umalis. Ilang araw na hindi umuwi si tatay dahil marahil inaasikaso nila ni Tita Len ang mga gamit niya sa paglilipat. Kinuha kong pagkakataon yon para makapag-ayos na ng buong bahay. Inuna kong iayos ang kwarto ni tatay. Sinigurado kong walang kahit ni isang naiwang gamit doon si nanay. Gusto ko siyempreng maging komportable si Tita Len. Mabilis lamang ako natapos. Nakahinga ako ng maluwag nang mabura ko na ng tuluyan ang lahat ng alaala ni nanay sa bahay. Pagkatapos noon ay tumawag si tatay para sabihing pauwi na siya. Makalipas nga ang 2 oras ay kumatok na si tatay sa pinto, Papa Dudut. Welcome home, Tay! Asa nang yung pinakamamahal na nobya, ha? Magkaiba kami ng sinakyang taxi. Hindi kasi nagkasya yung mga gamit niya sa isang taxi. Magkasunod lang kami halos. Pakitulungan mo naman ako rito sa ibang gamit. Sige po, pumasok na po kayo. Ang linis ng bahay ah. Siyempre! Hindi naman pwedeng marumi ang madadat na ni Tita Len, nakakahiya. Tsaka pati kwarto nyo, nilinis ko na rin. Hindi mo na sana pinakialaman yun. Kaya ko namang linisin yun. Sinipag ako eh. Tsaka para masiguro ko na rin na walang kahit isang gamit ni nanay na naiwan doon. Wala na ba? Bukod sa 2 bra at isang sando, wala naman na. Huwag ka mag-alala, tinapon ko na rin yung mga yon. Walang madadatnan si Tita Len dun sa kwarto mo maliban sa mga gamit mo. Andiyan na si Tita Len! Hello, Tita Len! Nay? Anong ginagawa mo rito? Kumusta anak? Umalis na kayo. Anak, mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan, Nay. Tapos na kayo sa buhay namin. Tsaka, parating ng girlfriend ni tatay. Kaya please, umalis na kayo para hindi na kayo magkaabutang 2. Kim, Anak, kailangan nating mag-usap. Tay, pinapaalis ko lang si nanay bago siya maabutan ni Tita Len dito. Hindi mo kailangang paalisin ang nanay mo dahil walang Tita Len na darating. Anong ibig niyo sabihin? Papasukin mo na muna ang nanay mo. Hindi pwede! Kahit hindi pa dumating ngayon si Tita Len, hindi pa rin pwedeng pumasok si nanay dito. Anak,
Makinig ka naman. Hindi, Tay. Hindi pwedeng susulpot lang ulit dito si nanay para guluhin tayo. Hindi siya basta-bastang sumulpot, anak. Anong ibig niyo sabihin? Nagkabalikan na kami ng tatay mo. Yun ang ibig niyang sabihin. Tay? Ay, tama ang sinabi ng nanay mo, anak. Hindi ko maintindihan. Paano si Tita Len? Alam niya ba to? Alam niya dahil kasabwat namin siya. Mas lalo niyong pinagulong usapan eh. Hindi ko kayo maintindihan. Anak, alam ko ayaw mong makinig sa akin. Talaga? Pero kailangan. Nagkaayos na kami ng tatay mo. Ilang buwan na ang nakakaraan. At niloko niyo si Tita Len? Hindi namin siya niloko. Kasabwat namin siya. So, ako lang palang naloko? Hindi ka namin niloko, anak. Ano tawag niyo rito? Hindi lang kasi talaga namin kayang sabihin sa'yo na nagkabalikan na kami noon pa ng nanay mo. Ramdam ko pa kasi ang galit mo sa kanya noon. At mas lumala pa ang galit ko ngayon dahil sa ginawa niyo. Hindi namin sinasadyang galitin ka at saktan ka, anak. Kaya lang, nagmamahalan talaga kami ng tatay mo. Kaya habang alam namin na hindi ka pa handa sa akin, nakipag-usap ako sa kaibigan kong si Len na kung pwede magpanggap muna siyang karelasyon ng tatay mo. Habang hindi pa kami nakakaisip ng paraan para mapaamo ka. At saan niyo nakuha ang idea na mapapaamo niyo ako sa pagpapanggap at pagsisinungaling niyo? Nag-iisip ba talaga kayo? Patawarin mo kami, anak. Pero sa ayaw at sa gusto mo, magsasama ulit kami rito ng nanay mo. Hindi na kami magkakahiwalay. Kahit ano pang sabihin mo, patawarin mo na lang kami para matapos na to. Darling, pumasok ka na. Para akong ninakawan ng lakas ng mga oras na yon, Papa Dudut. Wala ko nagawa kahit nakaharang na ako noon sa pinto para hindi makapasok si nanay. Dalawa na sila ni tatay na magkakampi. Ano pang laban ko? Tahimik ko silang pinagmasdang dalawa habang nagtutulungan sa pagpasok ng mga gamit ni nanay sa kwarto nila. Halos maiyak na ako noon sa kinakatayuan ko. Pero pinili kong tapangan ang loob ko. Ayokong makita nilang natalo nila ako. Nang tuluyang makapasok silang dalawa sa kwarto ay nagmadali naman akong lumabas ng bahay para takasan ang galit ko sa kanila. Doon ako nagsimulang umiyak, Papa Dudut. Bakit hindi nila maunawaan na napakasakit ng ginawa nila? Para akong trinaydor ng mga magulang ko. Ang sakit lang isipin,
Masama ang loob ko kay tatay lalo't ako pa naman ang naging kakampi niya ng mga panahong ginupo siya ng sakit sa pagtataksil ni nanay. Tapos ngayon, ako naman ang pinagtaksilan nilang dalawa. Bakit nila nagawa yon sa akin? Hindi ko maintindihan at hindi ko kayang tanggapin. Sa ngayon ay wala na akong nagawa nang bumalik si nanay sa bahay. Hindi ko sila pinapansing dalawa. Madalas akong wala sa bahay at hindi naman nila ako hinahanap. Mas lalong sumama ang loob ko sa kanila at hindi ko alam ang gagawin ko. Hirap akong magpatawad lalo't dalawa na silang nakagawa ng mali sa akin. Hindi ko pa nga magawang makalimutan ang ginawang panloloko ni nanay kay tatay tapos nadagdagan na naman sila ng bagong ikakasama ko ng loob. Ano po ba ang dapat kong gawin sa sitwasyon ko? Sana'y matulungan niyo ako, Papa Dudut, at hindi ko na rin kasi alam ang gagawin. Sana sa tulong ng number 1 inyong programa ay malaman ko ang gagawin ko. Sana po ay makapagdesisyon na ako ng maayos sa dapat kong gawin sa aming pamilya. Maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kim. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.